Sa harap. Excited po ba tayo sa ating prayer? Sabi nga ni Pastor, night of praise and ano sabi niya? Prayer and worship. Minsan niisip ko, Lord, hindi ba nagiging parang tradition na lang namin yung ginagawa namin na to? Pero hindi po. Kasi kailangan po talaga natin magpalakasan, magpanalanginan sa isa't isa. At lalo po sa panahon na to. 'Di ba? Kailangan po ng mundo, ng bansa natin yung atin pong mga panalangin ngayon. Sige po. Pero sa lahat po na yan, meron pong isang awit ang Victory Worship Tagumpay. Sino may nakakaalam po ba nito? Sige. Hindi muna po tayo tatayo, pasadahan muna po natin. Sige bro. Para pag inawit natin mamaya with conviction. So, ayan niyo po kami. Kanina pa namin pinapractice to. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Wala nang hahanapin. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Okay. So, alam na natin. Meron pa pong isang awit. So, bagong awit din po ito from Victory Music din. Papasadahan lang po natin para mamaya maawit na natin siya with conviction. Namnamin muna po natin yung lyrics nun pong awit. Hinamak at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban, pagkat laman ang isip mo
naranasan ko, binigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. At sa isip mo'y ako minamahal, ang tulad ko. Pag-ibig mo kay ganda, sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon'y iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda, sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda. Amen. Nakuha na po ba natin? Na ano na po ba natin? Nanamnam na po ba natin yung lyrics ng mga ating aawitin? Okay. So, awitin po natin yung tagumpay. Saan ba tayo may tagumpay? Tayo raw po ay kasama sa parada ng tagumpay ng ating Panginoon, di ba? So, in everyday, tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa kamatayan, tagumpay saan pa po tayo nagtatagumpay. Di ba? Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, hindi man ganyan siguro katulad ng mga galing sa preso, pero tagumpay, kasama po tayo sa parada ng tagumpay ng ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po bang sumigaw ng masaya yung kasama sa tagumpay ni Kristo? Amen! Sige po, awitin po natin to ng may pagtatagumpay. Tayo po tayo. This is a joyful song po. A joyful song to. Awitin natin ng may conviction. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Once again. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Once again. Sa sigaw ng alon di mangangamba,
Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Once again, with conviction. Sa sigaw ng alon, di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Once again, sa sigaw ng alon. Sa sigaw ng alon, di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Once again, isa pa po. Sa sigaw ng alon, di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-iisa. Hindi matatakot. Yan po kailangan natin. Dahil pagkat Ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. O may hahanapin pa po ba tayo? Wala nang hahanapin pa. Yes, Lord. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. I-confess natin. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. I-confess natin. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay. Di po ba tayo masaya? Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Yes, Lord.
Hallelujah. Sapat na nga po ang Panginoon, di ba? Ang daming kaguluhan sa buong mundo. Parang, pag tinignan natin, parang, eto na siguro, malapit na talaga yung katapusan. So marami na pong natatakot. Pero sabi nga doon sa inawit natin, kasama natin siya eh. Wala nang hahanapin pa. Kasama natin siya. Yung tagumpay na ini-offer niya, yung katagumpayan ng ating Panginoon, doon sa krus, tagumpay din po natin. At yung katagumpayan niya na yon, sabi nga dun sa title ng awit na to, it's a beautiful love. Pag-ibig na napakaganda ng ating Panginoon para sa bawat isa. Awitin po natin to sa Kanya. Namnamin po natin yung awit. Hinabakat, tinawanan. Ganito po siya. Ngunit hindi ka lumaban. Pagkat naman ang isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon'y iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda
pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kanlungan, yes, Lord, at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko'y pagsamba. Pasanin naglalaho sa ating pagtatagpo, ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Sa atin pong mga tinig, Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, aming hangarin ang ikaw ay, dahil ikaw ay karapat-dapat. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba,
salamat po. Panginoon, kulang po yung tinig namin. Kulang yung lakas namin para maibigay namin yung karapat-dapat na pagsamba, yung nais namin na ibigay para sa sapagkat you deserve. Ikaw lang talaga yung karapat-dapat tumanggap ng lahat ng bagay na to. Kapangyarihan, lahat, Panginoon, kalwalhatian, paggalang, talagang sa'yo lang nararapat. Kaya, Lord, nawa sa mga oras pong ito, nasumpungan mo po yung mga puso namin na nauuhaw sa iyong presensya. Laging nauuhaw sa iyo na ang nais po, ikaw yung lagi naming sambahin, ikaw yung lagi naming kasama araw-araw sa aming buhay. At Lord, sa gabi pong ito, alam namin na ikaw po ay naririto sa aming kalagitnaan. Narinig mo po yung aming mga inawit para sa iyo. Naramdaman mo po yung tibok ng aming mga puso sa gabing ito. At alam namin, Panginoon, na ikaw po yung didinig sa aming mga panalangin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Meron po bang gustong mag-testimony? Baka po merong gustong magpatotoo ng mga kabutihan ng ating Panginoon na ginawa sa ating buhay. Meron po ba? Unahan ko na po. Actually, nung last time na nag-praise and worship ako dito, inuubo ko, may sipon ako, ganyan. Sabi ko, ano ba yan? Tagal-tagal, hindi ako nasa salang, tas kung kailan, inuubo ko, may sipon ako. Tapos this week na naman, kasi hindi raw pwede si Faith, supposedly hindi siya pwede. So ako yung sasalo. Inuubo na, may sipon na naman ako. Pero sabi ko, Lord, hindi. Para sa'yo po ito, Panginoon. Yan. And I thank God kasi hindi ko alam paano po ako nakaawit eh. Talagang may sipon ako eh. Pero thank God. At ano pa? Ang dami ko nakatago eh. Nakalimutan ko sa dami. Pero to God be the glory. Meron pa po bang gusto na magpatotoo? So, kung wala na po, tinatawagan na po yung ating mensahero, yung ating pong tagapagsalita ngayong gabi. Ano ba? Ba't kumayo ako? Ayan. Hello po. Good evening po sa inyo lahat. Good evening po. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil nandito pa rin po ako, nakatayo. Ano pa ba? Nagkasakit ako nitong ilang araw din. Yun po, hindi ako effective sa church, effective sa pamilya ko dahil nga po naka-stay lang ako sa bahay. Pero ganun pa man po, nagpapasalamat po ako dahil gumaling na po ako. At eto po, ano po ba? Marami. Yun po, nagpapasalamat po ako. At hindi po ako sanay talaga na tumayo dito sa harap po ninyo. Paano po ba? Yun na lang po. At gumaling po ako. Yun na naman. Nahihiya po kasi ako. Okay lang. Lord, nung nagkasakit po ako, akala ko po, yung puputok na high blood po ako. Akala ko puputok na po yung ugat ko rito. 2 gabi po na hindi ako makatulog.
dahil po tumaas yung BP ko po. Yun po, kainom ko po ng energy drink habang nagtatrabaho kami ni Ernie. Yun po yung nangyari sa akin. Akala ko po, natawag yung mga anak ko, anak, ako, lapit kayo sa akin. Yan. Parang magpapaalam na po ako. Kasi baka pumutok po kasi yung ugat ko dito. Kaya po, dasal po ako ng dasal. Lagi po ako humingi, Lord, kako, sana po, pagalingin niyo pa po ako, siguro po, para mapagsilbihan ko po kayo at yung mga anak ko po kasi nakikita ko naman po na kulang po talaga ako sa kanila. Marami kong kulang. Gusto ko mabawi yon. Saka sa Panginoon, nung nakakilala po ako ulit. Parang umulit lang po ako ulit eh. Pero ganun pa man po. Yun po ang hinihiling ko po, yung makabawi po ulit ako sa kanya, nakilala ko na po siya, at yung pamilya ko po, at sa ibang mga tao rin po. Gusto ko rin pong magsilbi sa kanila dito po sa church. Yun po, sana po, Lord, pagpatuloy niyo po sana ito, yung gawain po dito, yung gawain ko po para sa inyo at sa pamilya at sa mga kasamahan ko po. Yun lang po, Lord. Sana po, dire-diretso lang po ito. Itong pagtuturo po rito, yun po, nagpapasalamat po ako, Lord. Salamat po sa inyo at sa mga nandito po. Thank you po. Ako, nahihirapan. Noon ko na-feel yung... Ayan, salamat po sa Panginoon sa buhay ni Brother Luisito. Ako din po ay nais kong pasalamat sa Panginoon. Una po sa lahat, yung dalawa ko pong anak, si Gail at si LK, with honors po. Kaya maraming salamat po sa Panginoon dahil nagmana po sila sa kanilang mami. Ayun po, even si Gail po, ayun, with honors po siya. Taas din ang grades niya sa Filipino. Oo, di ba? Walang imposible sa ating Diyos. Ayan. Tapos po, buod po doon, noong Tuesday po, ako po pauwi na, tapos nagmumotor po, pauwi na, tapos may dinaan na po tindahan, bibili sana ako ng motor oil. Tapos po, nung pabalik na ako sa motor ko, sa Bukawi, pabalik na ako, lalakad lang ako. Nadulas po ako kasi may palusong, medyo para mabuhangin. May sugat yung alulod, yung gulugod. Saka natukod ko yung kamay ko ganyan, mabiglaan eh. May video nga ako hindi ko lang pinost eh. So ayan, natukod ko biglaan. Sa una parang wala lang, pero unti-unti pong sumasakit, ayun. At although nangyari yun, kung bakit ito pinagpasalamat sa ating Panginoon, dahil nangyari yun yung Tuesday. At hindi po nangyari yun. At hindi po nangyari yun nung nandun kami sa Benguet, sa Sagada, nung nagmumotor kami. Wala pong nangyaring hindi maganda po nun. Kaya ang laking blessing po nun na may tuturing. Saka hindi ko mo yung, sabi ko nga, doble ingat din kahit naglalakad ka lang. Yung bang, hindi natin masasabi po. Kaya yung prayers po, napakahalaga po talaga yan. At may mga bagay na nangyayari, pero dapat pa rin pong ipagpasalamat, ma-realize po natin na kahit nangyari yun, salamat ng marami at ganun lang. Tapos, nung kamay ko, natukod ko, may masakit. Pag naganyan, masakit. Ang maganda po ron, hindi siya sumasakit habang ako'y nagmumotor ng ganyan. Kasi, kung yun ay masakit, habang kada ganyan ko, napakaraming ganyan ko, pag pumapasok ako ng work, ang maganda, ang sakit pa ganyan. Hindi pa ganon. Kaya laking blessing po noon. No? Yan, laking blessing po noon. Kung hindi, magkokotse ko papasok. Malaking gastos po yun. Pag nagkotse ko papasok. So yun, maraming salamat po sa ating Panginoon. At naniniwala akong may magpapatotoo pa. Sino po ba? May nag-birthday po ba? Ayun, meron na. Ayan. Praise the Lord. Last week wala ako, no? Wala ako sa prayer meeting. Salamat po sa Panginoon na ngayong Friday pala ngayon.
Ngayong Friday, nakadalawa po ako. Sobrang busy, daming trabaho, daming pinagkakabalahan, maraming nasasangkot. Sangkot sa kung ano-ano. Ang ipagpapatuto ko po ay yung kabutihan ng Panginoon na kung sino dito yung nakakaalala every Wednesday, may prayer request ako. Ang prayer request ko yung aming co-op na nagkaroon ng problema. Answered prayer po. Napakahirap ng aming pinagdaanan. Ang pera po namin ay nai-withdraw na close account. Yan po yung pagkapasalamat ko sa Panginoon. Although napakahirap na pinagdaanan namin, pero masasabi namin na mabuti ang Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, for the past few months, kung saan po kami nagpupunta ng mga kasama ko. Andiyan punta kami ng CDA, Pampanga, Regional. Andiyan punta kami ng OTC, Manila. Napakarami po. Ang dami namin taong pinuntahan. Andiyan kay Mayora, kay Konsehal, kay ABC, kay Kapitan. Na? Ang pinagpapasalamat ko po, ginawa na namin lahat yung pamamaraan. Ano? Sabi nga tayong tao, most of the time ay gumagawa ng mga kaparaanan ayon sa alam natin dapat gawin. Pero isa lang nakalagay naman po sa Bible na yung pong alamin natin kung ano yung kaparaanan ng Panginoon. Yun po ang mahalaga. And then sumunod lang po tayo. Alam nyo, may time na bilang isang Kristiyano, siyempre, kilala nila ako, Kristiyano ako. Alam nyo po ako pinag-lead sa prayer. No, isang honor po yun ng isang Christian na among the rest, ang dami-daming tao. Tapos, although magkaiba ng faith, di po ba? Pero tayo yung madalas natatawag, Brother Nelson, Vice Chairman, ikaw naman mag-pray, sa akin, isang blessing po yun na nare-recognize tayo na Kristiyano pala tayo. Hindi naman nila sinasabi na pumunta ako nag-pray, wala silang tiwala sa prayer nila, di po ba? Hindi naman. Basta, ang masasabi ko, ang laking achievement para sa isang Kristiyano na pangunahan mo yung kagrupo mo, ikaw yung magpe-pray. Yun po isa sa pinagpapasalamat ko. At salamat din sa Panginoon kasi ano man daw pong tigas ng puso ng isang tao, pag ang Panginoon yung kumilos, lalambot. Parang sa ano lang, mga hinaharap natin, parang ganun lang yan po yan. So malaking problema po namin. Na-close account kami, ang pera namin nawawala, hindi namin hawak. Almost kulang-kulang 1 milyon. Pero sabi ko nga po, ang Panginoon ay gumagawa. Sabi ko sa mga kasamahan ko, manalangin lang tayo, pag-pray natin, tiwala lang tayo. Hanggang sa dumating yung point na gumawa kami ng aksyong legal. Kasi hindi na pang-usap-usap kasi kulang 1 milyon is ano na po yan, legal matters na po talaga yan. Ang pinagpapasalamat namin sa Panginoon, pinadalan po siya ng attorney ng demand letter. 3 sila. Ay sila po yung nag-act na makipag-negotiate. Although may mga kondisyonis pa siya. Kaya that time, nung kami nag-uusap-usap, ang ibinabalik lang po niya ay 500 plus lang. Nawawala 150. Sabi niya, isa lang po ang ating usapin dito, isosoli po ba ninyo yung kabuuan ng pera? Yun po ang tanong lang ng attorney. Pero, sabi ko nga po sa inyo, may kondisyonis pa siya. So, sa madalit salita, hindi pinayagan ng attorney namin na manaig yung kanyang mga kondisyonis. May pagtatalo, normal yan sa usapan. Yung tinatawag na mediation, normal yan. Parang ganito lang din. Nakaka-relate ba kayo sa sinasabi ko? Parang ganito lang sa nangyayari sa atin. Dumadating sa mga mediation, na normal yung nagkakaroon ng argumento. But ang maganda po sa amin ay hindi pumayag yung attorney namin na hindi niya isoli ng buo. At sabi nga namin, umiral pa rin yung pagiging tao. Ang tanong sa kanya, yung bang remaining ay kailan mo may sosoli. So nagbigay po kami na nagbigay ng up to April 30. Makukuha namin yung balance na 135. At yung pera na ay wala sa kamay ko, nandun pa sa
sa aming konsyal na nangasiwa. Ano. So, salamat sa Panginoon kasi talagang mahirap pong kausapin yung tao na yon. Walang nananalo sa madalit salita. Maipilit, baluktot, tinutuwid-tuwid, binabaluktot. Ganyan po siya. But to cut the story short, yung pong prayer ko po na hinihiling ko palagi sa prayer meeting, at least nandun na kami sa 90%. Kasi 135 na lang po inahabol namin eh. Sooner, April 30, ipagkaloob na sa amin ng Panginoon. At kung hindi, siyempre may action legal, di po ba? Kaya sabi na attorney namin, kapag yan din yung sinuli, my client is willing to talagang mag-file ng case. So, yun. Ganun po ang aking pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya walang bagay na mahirap para sa Panginoon. Parang ganito lang din. Continue prayer lang din po tayo sa ating kinakaharap sa ating dito. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Hindi po ba? Ang Panginoon pag kumilos, doon sa mga pamaraan na hindi mo inaakalang gumagawa siya. Tingin natin minsan parang wala, pero may ginagawa ang Panginoon. Kaya niyang pihitin kahit isip nga ng hari eh. Kahit nga yung puso ng isang tao na tingin natin pusong bato, kayang palambutin po ng Panginoon yan. Basta magtiwala lang po tayo. Praise the Lord. Sige po, tinatawagan ko na po si Beth. Sige po, magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa gabing ito dahil another day yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon para muli magsama-sama at manalangin, dumulog sa Kanya. Bakit? Before po tayo pumunta sa panalangin, ready ho ba kayo na medyo gabihin tayo, sabi niya, 8:00 na kasi. Ha? Ready po ba kayo? Nights of ano ngayon? Praise and prayer, di ba? So, siguro naman ay, naka-ready kayo na mag-extend. Tama ba? Mag-extend ang time. Sino dito hindi ready? Ha? Sige. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa gabing ito, hahayaan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu na magturo sa amin, maglagay sa aming mga puso ng iyong mga salita. Ano man po, Panginoon, ang nais mo ipahayag sa amin, tulungan mo kaming makinig at sumunod. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina, si Brother Luisito, talagang pinush ko. Push na push talaga. Dahil ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay tungkol sa acronym na PUSH. Ano ba yon? Madalas natin naririnig yan, di ba? Sa prayer meeting, ang PUSH ay ang tinatawag na pray until something happen. Diba? Sabi dito sa Lucas, meron po ba kayong mga Bible up? Chapter 18, verse 1 hanggang 8. Yan, sabay-sabay nating basahin. Ito ay patungkol sa byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon,
kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanya ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darap ng pakaya siyang mga taong may pananampalataya. Okay. Sige po. Ang ating text, ang ating pag-uusapan ngayon, of course, ay patungkol sa pananalangin. Ano po yung ating mapapansin sa attitude ng widow na ito, ng balo? Raise your hand if you know the answer. Sige po. Ano yung mapapansin mo na katangian ng isang balong ito, ng babaeng balo, Sister Jenny? Yung byuda. Makulit. Ano pa? Ano pa? Wala siyang kinakatakutan. Kasi nakakatakot talaga yung hukumeno. Walang takot sa Diyos eh. Kinakatakot sa Kanya. Makulit. Okay. Tama po. Ang byudang ito ay may pambihirang attitude. Mapapansin natin sa kanya na siya ay persistent sa kanyang gustong gawin. Tuloy-tuloy. Hindi tumitigil sa kakakulit. And consistent. No? Ano yung consistent? Consistent siya. Pare-pareho yung gusto niyang idinudulog, di ba? Doon sa kanyang, sa hukom. Hindi pa bago-bago ang isip niya, alam niya kung ano talaga yung gusto niyang mangyari, yung kanyang hinihiling. Hindi siya doon na, eto gusto ko, mamaya, mukhang hindi pwede sa kanya, magbago nga ako ng strategy o ng pamamaraan. Hindi. Kung ano talaga yung gusto niya, ay kanyang ipinipilit or iginigiit. Okay. Sabi po dito, Jesus' only concern was if He would still find faith in people on earth when He returns. Dun sa huling bahagi ng ating binasa. Dito sa ating binasa sa Lucas chapter 18, without faith in God, hindi natin mararanasan yung breakthrough sa pananalangin na inaasam natin. Without faith. Kung walang pananampalataya doon sa ating ipinapanalangin, walang pagkilos ang Diyos na mapapakita na pambihirang kilos niya. Kasi wala yung pananampalataya. Absent yung pananampalataya. Pero kung present yung pananampalataya sa bawat panalangin natin, kasi ito yung importante kapag tayo mananalangin, yung pananampalataya. Kahit sabihin natin yung gusto nating sabihin or request sa Panginoon, pero kung may doubt, no, may agam-agam tayo sa puso na makikita ang Panginoon, heka muna, parang hindi ka naniniwalang kaya kong gawin yan eh. Bakit nga ibibigay sa atin ng Panginoon? Di ba? Kasi kapag nakita niya na mayroong kahit kakaunting pag-aalinlangan sa Kanya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 16, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Okay? It takes faith to attract, connect, and please God. Napaka-importante talaga ng pananampalataya. Dahil sa pananampalatayang ito, di ba, napapakilos natin ang Diyos. Dahil sa pananampalatayang ito, na i-release ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Anong best example? Yung babaeng inaagasan for 12 years. Hindi na naubos yung
dugo niya sa katawan, di ba? Walang tigil, walang ampat na pagdurugo. Pero, nung siya ay nakipagsiksikan sa maraming tao nun siksikan yung mga tao kasi kilalang kilala si Jesus pagdating sa pagpapagaling, paggawa ng mga miracles. So nakipagsiksikan siya sa mga maraming tao. Ang sabi niya, ano declaration niya? Mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Naniniwala siya na siya ay gagaling. Imagine po laylayan, dulo. Mahipo lang, matouch lang, hindi maagaw, di ba? Tayo minsan talaga agawin natin. Pero siya sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. That is faith. Naniniwala siya, nagagaling na siya. So nung nahipo na niya, na-touch na siya, etong si Jesus, lingon-lingon ba tawag doon? Palinga-linga. Sabi niya, sino yung humipo sa damit ko? Sabi ng mga alagad, Panginoon, napapaligiran ka nga ng mga tao. Siyempre, kahit sino, pwede, hindi natin alam kung sino ito nag-touch sa'yo, di ba? May katuwiran po ba yung mga alagad? Meron. Totoo yun. Napapaligiran. Di ba? Lahat talaga gusto humabol. So, lahat talaga pwedeng makahawak dun sa kanyang damit. Pero iba talaga ang Lord. Talagang Diyos siya. Makapangyarihan siya. Hindi na-gets ng mga disciples. Kasi, ang sabi ng Lord, kasi mayroong lumabas sa akin. Meron akong na-release. At iyon yung kapangyarihan ng Panginoon. Imagine, even yung pananampalataya natin, kayang utusan yung kapangyarihan ng Diyos na lumabas sa Kanya at ibigay sa atin. Di ba? Nakakatuwa. Dahil sa pananampalataya natin, napaka-importante ng pananampalataya ng mga tao, lalo na ng mga anak ng Panginoon. Sabi po dito, we can learn some principles, yung principle ng prayer, ano sabi doon? Prayer or pray until something happens. Ano yon? Itong prayer or pray until something happens ay nagda-drives ng revelation ng Panginoon. Okay? John 15:7, sabi dito, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given or it will be done for you. Kapahayagan. Ano ba ang kapahayagan ng Diyos sa atin individually? Kasi ang Panginoon, di ba, talaga namang nangungusap siya. Nagpapahayag siya. Paano natin marireceive yung kapahayagan ng Panginoon? Ito yung sagot sa John chapter 15 verse 7. Manatili tayo sa Kanya at yung Kanyang mga salita. Ang kapahayagan ng Panginoon ay magsisimula sa Kanyang mga salita. Ang salita ng Panginoon ay butil ng pananampalataya. Ini-store sa puso natin. At pag in-store ng Lord ang Kanyang word sa puso natin, if we remain in Him, yung salita ng Panginoon nasa atin. So, kung iyan ay seed of faith at mananatili sa puso natin at aalagaan natin, connected tayo sa Panginoon, padidiligan natin sa Lord, ano mangyayari dun sa seed of faith? Ano mangyayari sa seed? Lalago. Tutubo, mag-sprout, makikita natin unti-unti, tumataas,
nagkakadahon hanggang sa magbunga. At iyon yung pananampalataya na inilagay sa puso natin sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Okay? Si Jacob sa Genesis, nung iniwan niya yung tahanan nila dahil siya hinahabol ni Esau dahil sa pagnakaw, ba tawag doon? Pagkuha ng birthright. At saka, actually, yung birthright, hindi niya kinuha, binigay sa kanya ni Esau. Yung blessing ng father niya ay talaga namang tatay na niya, ipinagsinungalingan pa niya. Diba? So, ninakaw, sa isang madaling salita, kinuha, ninakaw. So, ang tendency, habulin siya ng kapatid niya. Nung nandun na siya, naglalakbay, papunta sa Haran, papunta sa kanyang tito Laban, sa sobrang pagod, malayo days ba, weeks, para makarating doon. Sobrang pagod niya, nakatulog siya doon sa isang lugar, ginawa niyang unan yung bato. At nanaginip siya. Anong panaginip niya? Nakakita siya ng stairway to heaven. Yan. At pag panaginip niya, nakita niya yung mga anghel, baba, panaog, parit-parito. So, imagine niyo po, si Jacob na isang wicked, sabihin natin wicked, ay talagang ang Diyos ay nagmamahal at patuloy na minamahal ang mga tao. Yung napag-aralan natin last Sunday, no? Na kahit gumagawa ng masama, nandun pa rin yung protection ng Panginoon. Okay. Mayroong nilagay na revelation ang Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng panaginip. So, nag-start ang pananampalataya o pagkilala ni Jacob sa revelasyon ng Diyos sa kanya. Okay? Sa simula, hindi niya maintindihan yun . Pero, dahil sa revelation ng Diyos sa kanya, na-inspired yung pananampalataya niya sa Diyos. Ano yung nangyari pa sa buhay niya? Nung naman siya, fast forward tayo nung siya ay gusto niya nang bumalik at katagpuin na yung kanyang kapatid na si Esau after 20 years yata yun. I'm not sure po. 20 years. After 20 years, gusto niya nang bumalik at harapin si Esau. Sabi niya, hingi ako ng tawad. Siguro patatawarin ako, magdadala ako ng mga gifts. No? Ganun ang uso dati, nung magdadala ng mga gifts. Kaso, ang ginawa niya, ilang pangkat yung grupo yung ginawa niya. Para kung magalit man daw si Esau, yung unang pangkat muna yun lang naman sa mga idea ng mga nag-aaral sa Bible School na may pagkaano talaga siya, tuso ba tawag doon. Pag hindi tinanggap yung regalo at gawan sila masama, hindi siya kasama doon kasi siya yung nasa pangatlo Ganon. Pero that night, ano nangyari? Nakipaglaban siya sa, is it anghel ng Diyos? O ang Diyos mismo? Hindi malinaw, no? Nakapaglaban siya sa isang, sino ba dito yung Bible school? Ano yon? Christian? Angel of the Lord ba yun? Yung nakipag-wrestle si Jacob? Presence of God ang nakalagay? Okay. Nakipag-wrestle siya. Nung nakipag-wrestle siya, at meron siyang deklarasyon, ang sabi niya, actually, in-insist niya talaga, if you do not bless me, I will not let you go. If you do not bless me, I will not let you go. Yun yung sinabi niya pa ulit. Talagang makulit si Jacob. Dahil meron siyang gustong mangyari, gustong ma-receive. Diba? Persistent and consistent, napaka-eager niya kasi meron siyang gustong
ma-receive. So tayo po ba, kapag tayo mananalangin, minsan may mga panalangin tayong nasabi lang. Di ba meron mga ganun? Every time na mananalangin tayo, hihilingin pa rin po natin sa Panginoon kung ano ipapanalangin natin. Lord, i-reveal mo nga sa akin, ano yung gusto mo na ipanalangin ko? Ilagay nyo nga po sa puso ko. Mostly, or usually, ang ginagawa natin, kitang-kita natin kung ano yung need, kung ano yung kailangan natin ipanalangin. Pero, ang nais pala talaga ng Panginoon is, ilagay niya. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, pakilagay mo nga, ano ba yung gusto mong ipanalangin ko? Kasi kapag nga ang Diyos ang naglagay nun sa puso natin, for sure, 100% ang sagot, yes. Hindi siya sasagot ng no. Why? Siya naglagay nun sa puso natin eh. Tama po ba? Walang no. Kaya sabi ni Pastor, si Pastor, ano yun? Pastor, basta yung Pastor nag-preach sa atin. Walang sagot na no sa prayer natin sa Panginoon. Pero dapat na-clear. Dahil ang hinihiling natin ay yung inilagay ng Diyos sa puso natin. So, wala talagang no na sagot ang Panginoon. Always yes, and yung right timing ng Panginoon. Okay? So, you too need to recognize that the Lord is with you and that His promise covers you. Sabi niya, if you do not bless me, I will not let you go. In short, ito, pag positive, bless me. Bless me. Kasi alam ni Jacob na yung kanyang lolo, si Abraham, yung kanyang tatay na si Isaac, ang presensya ng Panginoon ay talagang nakalukob sa kanila. Covered sila ng presence ng Panginoon. At iyon din po yung nais ng Lord sa atin na when we ask to the Lord, kauna-unahan nating hilingin sa Kanya, Lord, covered me by your presence. Shield me by your Spirit. Wash me by your blood. Ito sa mga nanay sa bahay, di ba kayo ang lagi niyong sinasabi, lalo na pagpupunta dati sa school or sa work, ang prayer niyo lagi paglabas ng mga anak niyo, Lord, samahan mo po siya, igabayan mo po siya, kung saan man siya tumungo, nandun ang presensya mo, itbalik mo siya dito ng ligtas. Totoo po yun. When we release the covering of God do sa mga mahal natin sa buhay, that is effective yan. No? Gagawin niya ng Panginoon. Number one, bakit gagawin ng Diyos? Kalooban ng Panginoon yun proteksyonan yung mga anak niya. So may doubt ba tayo na hindi gagawin ng Panginoon yun? So gagawin yun ng Lord. Next, yung revelation of God does not only boost our faith in God, but our confidence natin sa Panginoon. Okay? Confidence, kumpiyansa. No? Confident tayo na angkinin yung mga promises ng Panginoon kasi salita iyon ng Diyos. Diyos ang nagsalita nun, hindi tao. Confidence tayo mag-quote ng mga verses. Ito lagi ko po talaga itong sinasabi every time na prayer meeting. Pasensya na po kayo kung ako'y makulit. Kasi po, number one talaga na gusto ng Panginoon is nababanggit natin yung mga promises niya from the Bible na sinabi niya. Para alam ng anak ko to. Bakit di ko bibigay? Meron siyang, ano tawag doon? Meron siyang backup na salita ko. No? Kaya po, napakainam po na mag-aral tayo ng mga salita niya. No? Araw-araw nating basahin, dili-diliin natin
nguyain natin, i-digest natin hanggang sa maging parte na ng ating buong pagkatao talaga. Okay? Ano pa? Pray until something happen requires faith. Yan. Romans 10:17. Nabanggit ko na rin kanina, without faith, it is impossible to please God. By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Diba? Bakit nga ba? Dahil lang sa salita ng Panginoon, nangyari ang lahat. Diba? Na-form lahat dahil sa kanyang mga salita. At yung salita na yun, ng Panginoon, yun yung kumikilos ngayon sa kapanahunan natin that every time we declare God's word, may pagkilos siyang ginagawa. Kailangan po na ang yung faith natin ay active. No? Aktibo. Hindi siya patay, buhay na pananampalataya. Dahil ang aktibo at buhay na pananampalataya ay may kilos, no? May kilos na nagagawa o nating nakikita. Ang patay na pananampalataya, patay nga de wala. No? Walang magaganap na kahit na anong pagbabago kasi patay nga. Pero yung gusto ng Panginoon sa atin, yung pananampalatayang may kumikilos, alive, buhay. So we have to activate po our faith every time na magre-request or mananalangin tayo sa Panginoon. Yung widow, patay ba o buhay yung pananampalataya niya? Buhay. Sa paano nating masasabing buhay? Hindi lang siya nag-file ng case sa korte, kundi talagang minimiyat-miya niya. Hanggang sa makulitan na sa kanya yung judge. Sabi nga, yung judge ay wicked. Wicked walang takot sa Diyos. Pero napagbigyan yung petisyon ng widow. Bakit? Kasi nga, nakita na napakakulit ng babaeng iyon. Yung kakulitan ng babae, hindi lang basta kakulitan Yung nilalaban niya dito ay alam niya, yun yung gusto niya, at iyon yung nailagay sa puso niya. Diba? Kasi kung hindi siya determinado, baka bitawan na lang niya. Tama po ba? Ayaw bigay di wag na lang. Pero hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy pa rin siya until na ibigay sa kanya kung ano yung kanyang hinihiling. Prayer is most powerful when we take back the word of God to Him. Prayer is powerful when we take back the word of God to Him. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na every time tayo magpe-pray sa Panginoon, back-upan natin ang salita niya. No? Back-upan po natin ng salita mismo ng Panginoon. Okay, sabi, faith says, God is whom He says He is, that He has done what He said He has done, and that He is able to fulfill all His promises. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, gagawin niya. Again, yung word na, "Thy saith the Lord," and the Lord declares, yan yung mga words sa Bible na kapag binasa po natin, panghawakan natin. Kasi declares by God. Hindi declares ng mga disciples, ng mga propeta.
declares by God. Sino ba si God? Sino ba si God sa buhay natin? Para hindi natin paniwalaan, pagtiwalaan, at asahan na gagawin ng Panginoon yung kanyang mga sinasabi. Nagsinungaling na po ba ang Diyos? Hindi. Numbers 23 verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang mga sinabi niya, ginagawa niya. Mga pangako niya, tinutupad niya. No? Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya pala, pag tayo ay nagda-doubt o nag-agam-agam sa salita ng Panginoon, hindi lang natin diretsang sinasabi, pero, sorry po ang tingin natin sa Panginoon, sinungaling siya. Kapag mayroong pagdududa or agam-agam, tingin natin sa Panginoon, sinungaling siya. Pero hindi siya sinungaling. Sabi sa Numbers 23 verse 19. Pray until something happens demands belief in the promise of God. Okay? What promises of God are you basing your prayer request? Saan ba nakabase yung mga prayer request mo? Saang nakasulat sa Biblia mo matatagpuan yung mga promises ng Panginoon? Dapat alam natin yun. At dapat alamin po pala talaga natin yun. Kasi gusto ng Panginoon, nasasambit natin yung mga salita niya mismo every time that we ask something from God. Okay? Pang-apat, pray until something happen is done according to God's will. According to God's will. Balikan ko ulit sinabi ko kanina. Kapag ang kapahayagan ay na-receive natin from the Lord, God's will or not God's will? God's will. Diba? So, sasagutin, hindi sasagutin? Sasagutin. Ang hindi sinasagot ng Lord, syempre, yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, bakit po meron tayong nasasagot? Meron kasi mga rules, di ba, sa Biblia, pinapaulan ng Diyos. Nagpapaulan ang Diyos, ang nagbe-benefit lahat, whether you are children of God or not yet children of God. Okay? It is God's express will to answer our prayers. Sa James chapter 4 verse 2 hanggang 3, sabi dito, throws light to what hinders most prayer. You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it, so you'll fight and wage war to take it away from them. Yet, you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are wrong. You want only what will give you pleasure. Okay, dito po itinuturo sa atin ng Panginoon, ano ba yung motibo ng puso natin doon sa mga hinihiling natin sa Panginoon. Napaka-importante po ito na when we pray to God, ang masasalamin ng Diyos sa puso natin ay tamang motibo. Hindi masamang motibo or maling motibo
o magbe-benefit lang ay ikaw? Ang nais ng Panginoon na makita sa puso natin ay yung motibo ng puso natin ay makita niya na tama before Him. Praying according to God's will is praying purposefully. Yun ang nais ng Panginoon. Pray until something happens demands to pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. 1 Thessalonians 5:17. Okay? When you seem not to receive answer to your prayer, do you continue to pray or you just quit? Kapag daw nakikita natin, parang hindi naman sasagutin ng Panginoon eh. Tigilan ko na kaya. Meron pa ba tayong ganon? Kaya nga sa pasimula pa lang dapat talaga ang prayer na natin eh. Lord, lagay mo sa puso ko. I-reveal mo sa akin kung ano yung gusto mo. At iyon yung ipagpe-pray ko. Ibig sabihin, pag nag-quit tayo, yung hinihiling natin sa Diyos, hindi galing sa Diyos. Gusto lang pala natin yun. Kasi tumigil na tayo. Kasi nag-stop na tayo, napagod na tayo. So yung prayer item pala natin, kapag tinigilan natin, gusto lang pala natin yun. Sa atin lang pala galing yun, hindi sa Diyos. Kasi kung sa Panginoon galing yung prayer item na pinagpipray natin, hindi natin titigilan sa panalangin. Hindi tayo mapapagod. Kasi alam natin, sasagutin ng Panginoon. Sasagutin ng Diyos yun. Hindi lang natin alam eksakto kung kailan. Pero for sure, sasagutin yun ng Diyos. Si Daniel, ilang weeks siyang nanalangin. Pero sinagot ng Panginoon. Hindi siya tumigil until na may mangyari doon sa kanyang ipinapanalangin. Daniel refused to quit. Quitters are losers. Winners are not quitters. Persistence is an important factor in prayer. Tsaka yung fervent prayer natin, yung taimtim na pananalangin ang nais ng Panginoon sa atin. And we can avail po yung lahat ng benefits from God. Kapag iyon yung nasumpungan ng Panginoon sa ating mga buhay. Next po. Pray until something happens, has confidence in God's answer. After praying to God, do you trust or doubt? Nagda-doubt po ba tayo sa Panginoon na kaya niyang sagutin yung panalangin natin? Every act of fear and doubt calls God a liar. Nauna pa ako. Ito, ngayon pa lang pala to. Okay? Whatever is not done out of faith is sin. Whatever is not done out of faith is sin. Nagkakasala pala tayo. Kapag meron tayong ginagawa na walang, hindi kalakip yung pananampalataya. Romans 14 verse 23. Si Abraham, inireveal ng Lord kay Abraham sa puso niya, magkakaroon ka ng anak at dadami ang anak mo. Kung kayo si Abraham at the age of, ilang taon siya noon sinabi? 75, no? Tama ba, Christian? 75 years old nung sinabi sa kanya ng Lord. Pero nung tinamad ng Lord, 99 ba? 99? Siya. Tapos 89 si Sarah. 10 years ang gap nila. Okay? Ilang years yung hinintay at ilang pagkakataon na nakita nasaksihan or na-experience ni Abraham at ni Sarah na parang hindi naman mangyayari. Pero, nanatili pa rin silang sumunod sa Panginoon. Diba? Tumawa na nga si Sarah dahil niisip niya, di naman talaga mangyayari.
Pero tinupad pa rin ng Diyos kasi sino nagsalita? Sino nagsabi? Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Again, Numbers 23 verse 19. Sabi dito sa Matthew 12:37, "For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." Ulitin ko po. For by your words, you will be justified. Yung words natin, laking role sa buhay natin. Yung spoken words, no, na inilalabas ng bibig natin, nanggaling yan sa puso natin, may kapangyarihan yan. Na ano? May kapangyarihan yan to destroy one's life, no? And to give life. Yung words na sinasabi natin can kill and can give life. So every time tayo magsasalita before the Lord, haharap tayo sa Kanya, yung mga salita natin, kapag nagda-doubt tayo, papatayin niyan yung answer ng Panginoon because we're doubting. Pero kapag yung salita natin na nilalabas ng bibig natin, galing sa puso natin, na may pananampalataya, binubuhay niyan ang kapangyarihan ng Panginoon para i-release sa atin. So, lahat ng spoken words na i-release natin, make sure na ito ay from the Lord and from the Word of God. 7. Hindi ako nag-number 1, 2, 3, 4. Ngayon 7. Last na kasi. Pray until something happen. Demands rejoicing in faith. Sa 1 Thessalonians 5:16 po. Be joyful. Sa Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Kaya ba nating mag-praise, no? Sa Panginoon in faith before receiving answer to our prayer request? Wala pang answer pero nagpe-praise na tayo sa Panginoon. At iyon yung nais ng Diyos. Paul and Silas, di ba nung sila ay nasa loob ng kulungan, anong ginawa nila? Kung tayo nasa kulungan kaya natin mag-praise. Lalo pat alam natin, wala naman tayong ginawang masama. No? Ikinulong na lang tayo doon. Nagpapahayag lang naman tayo ng salita ng Panginoon, pero kinulong tayo. Or, nakulong tayo sa salang hindi naman natin ginawa. Kaya natin mag-praise sa Panginoon. Pero si Paul at saka si Silas nag-praise sa Panginoon. And what happened after they praise the Lord? Nakalag yung tanikala. Paano ba itsura ng mga nabilanggo nung araw? Nasa loob na ng kulungan, nakatanikala pa yung mga paa. Sobra naman wala na talagang ligtas. Pero because they praised the Lord, miracles happen. Nabuksan, nawala yung tanikala, nabuksan pa yung mga pintuan ng bilangguan. At para ka makaalis doon, ilang pinto daw yung dadaanan mo na nakandado pa rin. So talagang miracles happen when we start to praise the Lord. Sino pa? Sa Old Testament, yung tatlong magkakaibigan, yung kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego, di ba? When they refused to bow down before the monument ni Nebuchadnezzar, may utos ang hari, itatapon sa pugon.
Yung init ng pugon, 7 times. Yun nga, isang beses lang na ininit, ang di ba? Ang pakainit na, 7 times pa. Pero nung hinulog sila, buhok nila hindi nasunog. Why? They praised the Lord in spite dun sa situation nila. Ano yung bagay at sitwasyon o kalagayan natin ngayon na para bang nasa pugon tayo? Ano yung sitwasyon ng buhay natin ngayon o nung mga nakakarang araw na parang feeling natin nasa pugon tayo or nasa kulungan tayo na walang way out dun sa lugar na yon, na ma-stuck na lang tayo dun for life hanggang sa mamatay? Meron po ba? Alalahanin natin tong mga Bible characters na to na isang example sa Biblia na ma-inspire tayo dahil yung kapangyarihan ng Panginoon ipinakita sa kanilang mga buhay. So walang imposible sa Diyos when kahit na sa tingin natin hindi pa nangyayari na ipagkaloob ng Diyos sa atin yung answer niya sa time na nais natin, mag-praise pa rin tayo sa Panginoon. Lalo na ngayon, sa panahon na to. Ang giyera, araw-araw. No? Ang pakikitigma, araw-araw. May mga digmaan na visible, may mga digmaan na invisible. Or sa atin, or dito sa kalooban natin, sa inner self natin, sa inward natin. Pero ano man po yung battle na kinakaharap natin, or situation ng buhay natin, let's continue to praise the Lord. Yun yung kaibahan natin sa mga wala pa sa Panginoon. Tayo, nung hindi pa tayo nakilala sa Diyos, may mga sarili tayong diskarte na hihingan tayo ng tulong, no? Kung sino-sino or kung saan-saan. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, unang-una natin siyang sinasanggunian. At pag siya yung inuna nating sinanggunian, ilalagay ng Diyos, i-reveal ng Diyos sa puso natin kung sino, particular na tao, ang makakatulong sa atin, or sila yung mga taong nais ng Diyos na gamitin para tulungan tayo. Siya yung gagawa at kikilos. Yun yung pagkakaiba ng meron tayong relasyon sa Diyos at wala pang relasyon sa Panginoon. We do our part, una, tsaka sa dulo ang Diyos. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, una natin siyang sinasangguni. And then, we will wait paano siya kikilos. So, sa conclusion, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek in Him. Alam niyo, sino dito mga nanay na? Ako lang hindi. Tsaka si Archie. The rest nakapanganak na, di po ba? Tama? Oh. Yung mga nanay. Yung mga nanay. Gusto ko lang siyang i-end dito. Yung panalangin natin, para siyang babae na nagdadalang tao. Diba? Mayroong binhing inilagay sa babae. Aalagaan niya yun for 9 months. And for 9 months, anong mangyayari? Ilalabas na yung bata. Ang Diyos ilalagay sa puso natin yung gusto niyang ilagay. Prayer items, ilalagay yan ng Diyos sa puso natin. Lagi natin, kung aware tayo sa kilos ng Panginoon, pag nilagay yan ng Diyos sa puso natin, aalagaan natin yan sa panalangin, sa panalangin, sa panalangin, sa panalangin. Hindi natin lulubayan sa panalangin
until na dumating na yung 9 months. Pero hindi specific na 9 months, sa ano lang yun. Until na dumating yung due. Yung due. Yung due, ilalabas na ng Diyos yun. Yung answer sa prayer natin. Push. Pray until something happens. Huwag tayong mapagod sa pananalangin kasi may sagot tiyak ang Diyos sa panalangin natin. Okay. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo. Lord, again and again, hinihiling namin sa iyo na ipagkaloob mo sa amin, i-reveal mo po sa amin yung mga nais mong ilagay sa puso namin. At iyon po yung aming idudulog sa iyo hanggang sa dumating ang due time para ma-release mo ito at maranasan namin ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, at marami ang makakasaksi na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, buhay, totoo. Dahil kitang-kita ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, para itong isang butil, Panginoon, isang buto ng pananampalatayang ilalagay mo sa puso namin, araw-araw didiligan, araw-araw aalagaan, araw-araw pasisikatan mo, Panginoon, ng liwanag, hanggang sa ito ay tumubo, yumabong at magbunga. At tung bunga na yon, Panginoon, marami ang mabibiyayaan. Nawa ganun nung gawin mo po sa aming mga panalangin, Panginoon, na kapag dumating yung due time na ma-answer mo ito or ililis mo yung answer na ito, maraming tao, Panginoon, ang mabibiyayaan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ready na po ba tayo mag-pray? Siguro po sa ngayon, meron po tayong umpisa na 3 concerns po. Una-una, yun pong ating yung mundo. Bigyan ko lang po kayo ng from Open Doors. Ito raw po yung mga important trends na nangyari ngayon 2024. A total of 4,998 Christians were killed worldwide in faith-related attacks. Mas marami raw po na hindi unreported. 2024 lang po, ano lang ngayon? April. So may napatay na po na 4,998 na Kristiyano persecuted. 7-fold increase in attacks on churches, Christian schools, and hospital. So, noong 2023 daw po, 2,110. Pero ngayong 2024, 14,766. So, at hindi po nung mga battle, nung mga Kristiyano sa ibang lugar, sa ibang bansa. Christians beaten or threatened increased from 29,411 noong 2023. 29,411. Ngayon daw po, 42,849 ngayong 2024. Attacks on homes rose 371% sa 2023, 4,547 lang po yung mga pinasok ng mga sambahayan or ng mga Kristiyano. Ngayon daw pong 2024, 21,431. Worldwide po ito, worldwide. Christians forced out of their homes or into hiding, more than doubled.
Noon daw pong 2023, 124,310. Ngayon daw po, 278,000, na doble na po. Yung bang tipo na since Kristiyano sila sa kanila pong tahanan, palalayasin sila ng magulang or mga kapatid, ganyan, or minsan po ipinapapatay pa sila talaga. Lalo po nung minsan may napanood ako sa India, galing sa prayer meeting daw po yung isang tao na yun. Mismong mga kasama po niya sa bahay, mismong mga kamag-anak niya po yung nagpasunog sa kanya ng buhay. Just because iba po yung pananampalataya niya. A total of 365 million Christians face high levels of persecution, and their faith up from last year's figure, 360 million dati. Ngayon po, 365 million na. Yung tumaranas po ng persecution. 5 out of the top 10 countries on 2024 are in Africa. Karamihan po nasa Africa. Then alam naman natin yung iba nasa mga communist country, India, ganyan. Bakit po natin to sinasabi? Kasi tayo po dito sa Pilipinas, karamihan po ng mga Kristiyano, banjing-banjing lang. Samantalang yung mga Kristiyano sa ibang bansa, sobrang hirap po na dinadanas nila para lang i-keep nila yung kanilang pananampalataya. So siguro po ito yung encouragement sa atin na wag na po tayong maging, sabi nga, Kristiyanong pabaya. Sabi nga dati daw po, nung tayo ay mga Catholic, tayo po ay Katolikong pabaya. So sana nga po, ngayong naging Kristiyano na tayo, hindi na po tayo Kristiyanong pabaya. Okay? So yun po, ipanalangin po natin kung ano yung pag-iingat ng Panginoon dun sa mga kapatiran na yan, sa iba't ibang bansa. Then ano pa po, sa Pilipinas, ano po yung mga concern natin dito sa Pilipinas? I guess ang pinakamalaking concern po natin, ano po? Ano po ba concern natin sa Pilipinas? Yung climate change, 'di ba? Hindi natin alam bakit pinahintulutan ng Panginoon tong sobrang init dito. Sabi nga hindi pa raw po itong heat wave yung sa atin, sa ibang bansa pa, pero sobrang tindi na po nung dinaranas natin. So sabi nga ni Beth kanina, ipanalangin natin na iligay ng Lord sa puso natin yung reason why inaalaw niya na mangyari to dito sa Pilipinas, 'di ba? May reason si Lord kung bakit. So siguro at this time, sa atin pong pananalangin, ipanalangin po natin yung mga mahal natin sa buhay, yun pong household of faith na talagang ingatan po ng Panginoon. At makayanan po natin tong ano na to, tong sabi nga itong kainitan na to. Then last po siguro, yun pong natin, yun pa rin pong case natin dito, na God willing na siya yung mag-intervene, maayos po ito ng mas mabilis, di ba po? So yun po yung panalangin natin. So siguro po, sabay-sabay po tayong manalangin, dulog natin sa Panginoon. Kung kailangan po nating iiyak po natin to sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin.